Si Charles Rain ay isang kilalang British terrorist na nag-orkestra ng maraming pambobomba, pagpatay, at iba pang mga karumal-dumal na krimen. Ngunit sa kabila ng kanyang criminal record, hindi pa siya nahuli. Ang katotohanan ay si Charles ay isa ring escape artist na ginagamit ang kanyang kapangyarihan at panlilinlang upang makatakas sa mga awtoridad. Sa unang eksena, makikita natin siya sa isang silid ng operasyon kasama ang ilang mga doktor na nakapaligid sa kanya. Sasailalim pala si Charles sa isang procedure para tuluyang mabago ang anyo ng kanyang mukha. Ito ang ika-10 beses na gagawin niya ito. Nang magtanong ang punong doktor kung kailangan niya ng anumang anesthesia upang hindi niya maramdaman ang sakit, tumanggi si Charles na nagsasabi na gusto niya ang sakit. Gusto niyang sumailalim sa operasyon sa ganap na may kamalayan. Samantala, may mga pulis na nagtipon sa labas ng gusali. May nagtip sa kanila tungkol sa kinaroroonan ni Charles at narito sila para salakayin ang surgery room at hulihin siya. Ngunit bago nila simulan ang misyon, binalaan ng punong pulis ang lahat na si Charles ay isang mapanganib na mamamatay tao na may kakayahang pumatay ng ilang lalaki ng mag-isa. Maya-maya, dahan-dahan silang pumunta sa 13th floor kung saan gagawin ang operasyon. Sa kasamaang palad para sa kanila, si Charles ay handa na sa sandaling pumasok ang mga pulis sa silid. Tinapos niya ang punong doktor, iniwasan ang mga bala, at pagkatapos ay tumakbo sa koridor. Pagkatapos ay binasag ni Charles ang isang salamin sa bintana at tumalon palabas ng gusali. At sa kabila ng malayang pagkahulog mula sa ika-13 na palapag, perpektong lumapag siya ng walang anumang pinsala. Nagagawa pa niyang tumakbo ng buong bilis na parang ang pagtalon niya mula sa mga gusali ay dati na niyang ginagawa. Gayunpaman, gaano man siya kabilis tumakbo, may mga sasakyan ng mga pulis at kalaunan ay na-corner siya. Sa ganitong paraan, ang kilalang-kilala na si Charles Rain ay nahuli sa wakas pagkatapos ng 15 taon ng pagiging mailap. Lumipat ang eksena sa isang eroplano kung saan isang magandang flight attendant na si Marta, isa-isang tinitingnan ang mga pasahero. Mukhang naging maayos ang lahat nang biglang bumunot ng baril ang isang hindi kilalang lalaki at kinuha siya bilang hostage. Nagbabanta siya na papatayin siya kapag hindi natugunan ang kanyang mga kahilingan. Bilang tugon, sinipa siya ni Marta sa binti na nagbigay ng sapat na oras sa kalapit na pasahero para kunin ang baril mula sa kanya. Pagkatapos nito, nagsimulang pumalakpak ang lahat at sa wakas ay inihayag na ang lahat ay isang sesyon lamang ng pagsasanay upang sanayin ang mga flight attendant sa pagtatanggol sa sarili. Ang armadong lalaki ay si John Cutter, isang dating sundalo at retiradong ahente ng Secret Service na kilala sa kanyang matigas na paninindigan sa mga high-level na krimen. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang General Manager ng Atlantic International Airlines, si Sly Del Vecchia, at dinala si John. Mukhang matalik na magkaibigan ang dalawa. Hiniling ni Sly sa kanya na bumalik sa negosyo at maglingkod muli sa bansa, ngunit tumanggi si John. Binanggit niya na ayaw na niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa iba. Gayunpaman, nag-aalok sa kanya si Sly ng trabaho bilang pinuno ng unit ng kontraterorismo sa Atlantic International Airlines. Saglit na nag-isip si John at sa wakas ay tinanggap niya nang sabihin sa kanya na kailangan lang niyang magtrabaho ng 2 beses sa isang buwan. Sa ibang lugar, inihatid si Charles sa kanyang selda kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang abogado. Ibinunyag niya na pinaplano ng mga awtoridad na dalhin siya sa California at bitiin sa upuan. Ang tanging paraan upang maiwasan ito ay kung si Charles ay magsusumamo na parang baliw. Sa kasamaang palad, hindi tinatanggap ng kilalang terorista ang mungkahi ng maayos at inuntog niya ang abogado laban sa mesa na sinasabing hindi ako baliw. Sa susunod na eksena, makikita natin ang walang damit na si John na nagmumuni-muni at inaalala ang tungkol sa kanyang nakaraan. Ang pelikula ay bumalik sa ilang taon na ang nakalipas ng si John at ang kanyang yumaong asawa ay namimili sa isang convenience store. Biglang may dumating na magnanakaw doon at nagtangkang magnakaw ng pera sa counter. Bilang isang taong may integridad, sinubukan siya ni John na pigilan, ngunit hinawakan ng magnanakaw ang kanyang asawa. Lahat ng tao sa tindahan ay umatras, ngunit sa kabila nito, binaril ng magnanakaw ang kawawang babae. Kalaunan ay pinatay siya ni John, ngunit nang bumalik siya upang suriin ang kanyang asawa, patay na ito. Ang insidente ay labis na nagpatroma kaya huminto siya sa kanyang trabaho bilang isang espesyal na ahente at ibinukod ang kanyang sarili sa loob ng maraming buwan. Sa kasalukuyan, naghahanda si John para sa kanyang unang araw sa trabaho.
Kailangan niyang manatiling anonymous at bantayan ang isang malaking Lockheed airline na may halos 200 na pasahero dito. Ibinigay kay John ang passenger number 57 na siyang pangalan ng pelikula. Nagkataon, sina Charles at 2 ahente ng FBI ay sumakay din sa eroplano na nagpapahiwatig na ang flight ay patungo sa California. Ang isa sa mga flight attendant ay si Marta, habang ang isa naman ay isang magandang dalaga na nagngangalang Sabrina. Samantala, isang maliit na batang lalaki ang nakakita kay Charles at nagpaputok ng isang haka-haka na bala sa kanya. Bilang tugon, ang cold-hearted killer ay nagkunwaring patay. Gayunpaman, nang binaril niya ang bata pabalik, ang kanyang handcuffs ay naihayag, na ikinaalarma ng mga pasahero na malapit sa kanya. Nagsisimula silang mag-isip kung ligtas ang paglipad at tiniyak ni Sabrina sa kanila na walang dapat ipag-alala. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag niya ang isang mukhang kainahinalang staff sa ibabang deck at hiniling sa kanya na ipadala ang espesyal na serbisyo. Ang lalaki ay nagobliga at naglagay ng isang metal na briefcase sa naghihintay na tray. Kasabay nito, si John, na naiinis sa kanyang madaldal na seatmate, ay bumangon at nagtungo sa banyo upang magkaroon ng ilang oras na mag-isa. Sa sandaling mailock niya ang pinto, kinuha ni Sabrina ang nilalaman ng metal na box na naghahayag na ito ay isang baril. Siya pagkatapos ay nagpatuloy patungo sa 2 ahente ng FBI at binaril ang mga ito sa ulo na labis na ikinatakot ng lahat. Matapos i-unlock ni Charles ang kanyang handcuff, 3 sa kanyang mga tauhan ang tumayo sa kanilang mga upuan at binantaan ang lahat na manahimik. Dito, ipinahayag na si Charles ang nagplano ng lahat. Nang malaman niyang ini-escort siya ng mga ahente sa isang commercial airline, agad siyang kumuha ng mga tao para mang-hijack dito. Sa susunod na eksena, nagtungo si Charles sa cockpit at binaril ang isa sa mga piloto upang sabihin sa kanila na siya na ngayon ang mamamahala. Pagkatapos, ibinalita niya sa radyo na lilipat sila ng kurso at opisyal na na-hijack ang eroplano. Gayunpaman, kung ang mga pasahero ay mananatiling kalmado at sumunod sa kanyang mga utos, walang pinsalang darating sa kanila. Narinig ni John ang lahat ng ito na nasa banyo pa at natakot. Kahit papaano ay nakuha niya ang onboard phone ng eroplano at ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanyang kaibigan ng palihim. Kasunod nito, dalubhasa niyang pinasuko ang isa sa mga hijacker, kinuha ang kanyang baril, at pagkatapos ay ginamit siya bilang isang kalasag upang harapin si Charles. Sinunggaban din ng huli si Marta na lumikha ng matinding showdown sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, hindi nagtagal ay binitawan ni Charles ang flight attendant at binaril ang isang inosenteng lalaki upang patunayan ang kanyang punto. Pagkatapos ay nagpaputok siya ng baril kay John, ngunit hindi sinasadyang napatay nito ang isa sa kanyang mga tauhan. Sinamantala ang kaguluhan, tumakbo si John at Marta mula roon, pumasok sa elevator, hanggang sa makarating sila sa mga kargamento. Doon, natagpuan nila ang kainahinalang lalaki mula kanina at nagtanong kung may alam siya tungkol sa mga hijacker. Nagkunwaring nabigla ang lalaki, ngunit sa isang pagkakataon, naglabas siya ng kutsilyo at sinubukang salakayin si John. Nagkaroon ng matinding tunggalian ang dalawa at sa wakas, nagawang patumbahin ng ating bida ang masamang tao sa pamamagitan ng isang kahangahangang sipa. Matapos siyang itali, tumungo sina Marta at John sa avionics section ng eroplano, kung saan iminungkahi ni John na itapon nila ang lahat ng gasolina at puwersahin ang isang emergency landing. Mahigpit na tinutulan ni Marta ang ideya dahil pwede itong magresulta sa isang pag-crash. Ngunit nang ipaliwanag ni John na ito lamang ang kanilang paraan, pinayagan niya itong magpatuloy. Nang halos wala ng laman ang gasolina, ang dalawa ay tumungo sa landing gear dahil ito ang pinakamagandang lugar para tumalon palabas ng eroplano nang hindi nagtatamo ng maraming pinsala. Sa kabutihang palad, gumana ang plano at nang malaman ni Charles na naubos na ang gasolina, hiniling niya sa mga piloto na gumawa ng emergency landing sa pinakamalapit na paliparan. Samantala, sa Atlantic International Headquarters, nalaman ni Sly at ng kanyang mga superior na ang na-hijack na eroplano ay naghahanda ng lumapag sa isang maliit na airstrip sa Lake Lucille, sa Louisiana. Kaya naman, hindi siya nag-aksaya ng oras at sumakay si Sly sa chopper at tumungo sa lokasyon. Sa ibang lugar, naghihintay sina John at Marta na lumapag ang eroplano para makatalon sila rito. Makalipas ang ilang saglit, huminto ang eroplano, ngunit nang tatalon na ang dalawa, tinambangan sila ng isa sa mga hijacker mula sa likuran. Si John ay itinulak palabas ng eroplano habang si Marta ay na-hostage muli. 2 pulis ang dumating sa pinangyarihan at agad na inaresto si John,
sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagtatangka na sabihin na siya ang pinuno ng seguridad sa eroplano. Habang siya ay ini-escort palayo, nakipag-ugnayan si Charles sa control tower at ang punong sheriff na si Mr. Biggs ang sumagot sa kanya. Agad na nilinaw ni Charles ang kanyang mga kahilingan na ang eroplano ay kailangang ma-refuel sa loob ng 10 minuto. Bilang kapalit, nangako siyang magpapalaya ng 100 pasahero. Nang tumanggi ang sheriff na tanggapin ang deal, pinatay ni Charles ang 5 pasahero para magbigay ng pahayag. Kinilabutan dito si Mr. Biggs at sa wakas ay ibinigay niya sa kanya ang gusto niya na lagyan ng gasolina ang eroplano. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala si John sa control tower at maging si Mr. Biggs ay iniisip na isa siya sa mga masasamang tao. Ang kanyang mga pag-aalinlangan ay sa wakas ay nakumpirma nang ang tusong Charles ay tumawag sa kanyang muli at nagsinungaling na si John ay isa sa kanyang mga tauhan na nakatakas matapos siyang ipagkanulo. Nang marinig ito, inutusan ni Mr. Biggs ang kanyang mga opisyal na ikulong si John sa basement, ngunit si John ay kahangahangang lumaban sa kanila, kinuha ang motorsiklo ng pulis at tumungo sa airstrip. Samantala, pagkatapos ma-refuel ang eroplano, nagpakawala si Charles ng 100 pasahero gaya ng ipinangako. Gayunpaman, sinamantala niya ang kaguluhan at lumabas din siya kasama ang kainahinalang lalaki at isa pang lalaki. Pumunta ang tatlo sa malapit na perya. Sa control tower, sa wakas ay dumating ang FBI at hiniling kay Mr. Biggs na magbibigay siya ng buong ulat sa sitwasyon. Nang banggitin ng sheriff na binugbog at hinuli nila si John Cotter, nagalit ang head agent at sa wakas ay ibinunyag niya na kasama nila si John. Sa ibang lugar sa perya ng karnabal, si Charles at ang kanyang mga tauhan ay lihim na sinusundan ni John na patuloy pa rin sa paghuli sa kanila. Sa kasamaang palad, ang kanyang cover ay nalaman at ang isa sa mga hijacker ay nagtangkang barilin siya ngunit hindi ito tumama. Isang inosenteng tao ang tinamaan ng bala na nagreresulta sa ganap na kaguluhan. Samantala, umakyat si John sa isang Ferris wheel at sinundan siya ng isa sa mga hijacker doon. Ang dalawa ay nasangkot sa isang maliit na tunggalian na nagtatapos sa lalaki na nahulog sa Ferris wheel na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Pagkatapos nito, tumalon si John ng walang pag-aalinlangan kay Charles at kalaunan ay pinasuko siya. Habang dinadala siya ng FBI at ng mga lokal na opisyal, dumating din si Sly Del Vecchia at binabati ang kanyang kaibigan sa matagumpay na pagharap sa terorista. Gayunpaman, hindi nila alam na ang problema ay hindi pa rin natatapos. Binantaan ni Charles ang mga opisyal na kung hindi siya palalayain, ang kanyang mga tauhan sa eroplano ay magsisimulang patayin ang mga pasahero isa-isa. Isang galit na si John ang sumubok na makipag-ayos sa kanya ngunit hindi ito nagtagumpay. Kaya, nang wala ng ibang natitirang mga pagpipilian, nagpa siya ang FBI at ang iba pang mga opisyal na ibalik si Charles sa eroplano. Gayunpaman, mayroon silang ideya. Magpapakalat sila ng mga sniper sa ibabaw ng isang kalapit na gusali at sa sandaling makita nila si Charles at ang iba pang mga hijacker, sila ay babarilin hanggang sa mamatay. Inutusan si John na pamunuan ang buong misyon. Sa susunod na eksena, inakay ng 2 ahente ng FBI si Charles sa eroplano, ngunit nang sila ay papasok na, ang mga sniper ay nagsimulang barilin sila sa halip. Ito ay lumalabas na ang kainahinalang lalaki mula kanina ay pinatay ang mga orihinal na sniper at ngayon ay pinapatay ang lahat ng mga ahente ng FBI. Di nagtagal, naganap ang shootout sa pagitan ng mga hijacker at ng mga ahente, na nagresulta sa ilang pagkamatay, kabilang ang kainahinalang lalaki. Nagsisimula na ring lumayo ang eroplano, ngunit hindi basta-basta susuko si John. Siya, kasama si Sly, ay sumakay sa kotse ni Mr. Biggs at hiniling sa kanya na habulin ang eroplano. Ang ideya ay kailangan mahawakan ni John ang landing gear at pumasok sa loob ng eroplano sa pamamagitan nito. Kahit na ang gagawin nila ay lubhang mapanganib, ito ay madali lang para kay Mr. Cotter. Walang kahirap-hirap siyang kumapit sa landing gear na parang ito ang kanyang pang-araw-araw na ginagawa. Pagdating sa loob, pumunta siya sa cargo hold at pinatay ang isa sa mga hijacker. Pagkatapos, pinatumba niya si Sabrina mula sa likod. Ngayon, ang tanging hijacker na natitira ay ang kilalang-kilalang si Charles mismo. Bago niya siya harapin, nagtungo si John sa cockpit at hiniling sa mga piloto na lumipat ng landas para bumalik sa Lake Lucille Airstrip. Pagkatapos nito, magsisimula na ang showdown. Sa kabila ng pagiging isang sinanay na manlalaban ni John, halos pantay lang ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban.
Tinamaan ng ligaw na bala ang isa sa mga bintana habang sila ay naglalaban, na nagdulot ng pagkawala ng presyon ng hangin sa eroplano. Bumukas din ang pangunahing pinto at si Marta, na nakatayo lang sa tabi nito, ay naiwang nakabitin para sa kanyang buhay. Buti na lang at mabilis na kumilos si John at dinala si Charles malapit sa sirang exit. Nagpalitan ang dalawa ng ilang huling suntok at sa huli, nanaig si John sa pamamagitan ng pagsipa sa terorista palabas ng eroplano. Ngayon napatay na ang mapanganib na terorista, ang kabaliwan ay sa wakas ay natapos na at ang lahat ng mga pasahero ay nagdiwang sa pamamagitan ng pagsigaw sa tagumpay ni John. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si John sa kanyang mga superior sa control tower at ipinaalam sa kanila na pinabagsak niya si Charles, na nagpasaya sa kanila sa kaligayahan. Sa huling eksena, sa wakas ay lumapag ang eroplano at ang lahat ng mga pasahero ay inihatid sa kaligtasan. Si John, nasawa na sa lahat ng kaguluhan, ay hindi man lang nag-abalang humarap sa mga reporter at pasimpleng lumayo kasama ang kanyang bagong kasintahan na si Marta. Natapos ang pelikula nang kausapin ni Sly ang mga mamamahayag at buong pagmamalaking sinabi na siya ang namamahala sa buong operasyon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.